Kabanata 5. Ang unang hinala. Isang hapon, habang nagbibilang ng pera si Emily sa mesa, napansin ni Christina na tila may kulang sa talaan. "Emily, parang hindi tugma yung listahan mo," sabi niya. Nagulat si Emily, ngunit agad siyang ngumiti. Nagkamali lang siguro ako sa bilang." Hindi na nagtanong pa si Christina, ngunit may kaunting duda na siyang naramdaman. Samantala, napansin din ni Chris na madalas mag-usap ng lihim sina Romel at Marlon. "Napapansin mo ba sila?" tanong niya kay Mary. "Oo nga parang may tinatago," sagot ni Mary. Ngunit pinili nilang huwag muna mag-isip ng masama. Kabanata 6. Ang plano ng pagtakas. Isang gabi, nagkita muli ang tatlong magkakasabwat. Nasa loob sila ng isang maliit na bar habang nag-uusap. Sa susunod na hulog, halos kompleto na ang pera, sabi ni Marlon. Ngumiti si Romel. "Kapag nakuha na natin ang pera, aalis tayo. Hindi na tayo papasok sa trabaho." Nanahimik si Emily. "Hindi ba sila kawawa?" mahina niyang tanong. Sumagot si Romel na parang walang pakialam. "Business lang ito." Unti-unti, nagsimulang makaramdam ng guilty si Emily. Ngunit, huli na para umatras. Kabanata 7. Ang malaking araw. Dumating ang araw na malaki na ang ipon ng paluwagan. Halos malapit na sa 100,000 piso ang naipon nila. Masaya sina Mary, Chris at Christina dahil malapit na rin silang makatanggap ng pera. "Malaking tulong ito sa pamilya ko," sabi ni Mary. "Sa akin naman pambayad ng utang," sabi ni Chris. Ngunit sa likod ng kanilang kasiyahan, handa na ang plano ni na Romel. Kinagabihan, kinausap niya sina Emily at Marlon. Bukas na. Tahimik na timango ang dalawa. Hindi nila alam na may mangyayaring hindi nila inaasahan.